Mahal ko po si Vicente, Papa. Huwag niyo po itong gawin sa amin. Humahagulgol si Natasha habang hawak ng dalawang mayordomo ang magkabila niyang braso. Ang kanyang ama na si Don Alejandro naman, itinatakwil sa kanilang malawak na lupain si Vicente na isang hamak na magsasakang napaibig kay Natasha. Nanggagalaiti sa galit ang Don habang ilang beses na pinapaulan na ng suntok ang binata sa mukha. Ang tunog na yun, umaalingaw-ngaw kasabay ng sigaw at hikbi ni Natasha. Nadiskubre kasi ng ama nito ang sikretong relasyon nito sa binatang magsasaka. Maganda po ang intensyon ko sa anak niyo, Don Alejandro. Mahal na mahal ko po si Natasha. Manahimik kang sampid ka! Layuan mo ang unika iha ko! Papa, hayaan niyo na lang po kami ni Vicente. Handa po kaming lumayo at takuin ang responsibilidad ng pagmamahala namin. Manahimik ka, Natasha! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Siguradong madidismaya ang mama mo sa mga walang kwentang desisyon mo! Mas nanginig ang mga kamao ni Don Alejandro nang maalala ang asawa. Hindi matapobre ang Don. At ang katunayan, hindi niya pipigilan ang pagmamahal ng anak sa binatang magsasaka kung hindi lamang nakagawa ng malalim na kasalanan sa kanya ang angka ni Vicente. Ang ina kasi ni Natasha namatay sa isang malagim na trahedya nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina, sinunog ng buhay sa mismong kalupaan ng kanilang asyenda. At ang nasa likod nito ay ang angka ni Vicente nung pagbintangan nila itong mangkukulam. Hindi ako papayag sa relasyon nyo. Hanggat buhay ako, hindi kayo magkakatagpong muli. Natasha, ipapadala kita sa Europa at doon ka na maninirahan. Nanlamig ang magkasintahan nang marinig ang desisyon ng Don. Sinubukan nilang kumawala sa mga brasong pumipigil sa kanila para hagkan ng isa't isa. Ngunit sa huli, wala silang nagawa dahil labis na malakas ang mga yun. Hinila papasok sa kanilang mansyon si Natasha, habang si Vicente naman ipinagtabuyan sa asyenda kahit na labis ang pagmamakaawa nito. Subalit dahil sa matinding pagmamahal nito sa dalaga, tumanggi siyang umalis at nagpalipas ng gabi sa labas ng tarangkahan kahit umuulan, hanggang sa tumilaok ang mga manok at muling naghari ang araw sa mga kabundukan. Don Alejandro, gusto ko lamang po makita at makausap si Natasha. Kahit isang beses lang po, nagmamakaawa po ako. Lumuhod si Vicente sa harap ng Don nang bumukas ang tarangkahan. Ngunit malamig lamang siya nitong tinitigan. Walang emosyon na mga mata nito. Kung talagang mahal mo ang anak ko, lalayuan mo siya, Vicente. Alam nating dalawa na hindi ka makabubuti sa kanya. Anong ipapakain mo sa anak ko? Paano mo siya bubuhayin? Paano magiging komportable ang anak ko sa bukid kung sa mansyon siya lumaki? Paano niya haharapin ang pamilya mo sa araw-araw nang hindi naaalala ang sakit na dinulot niyo sa amin? Humihingi po ako ng kapatawaran, Don Alejandro. Pero mahal na mahal ko po si Natasha. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Ayoko na sanang sabihin sa iyo ito, iho. Pero sinasagad mo ang pasensya ko. Wala na rito si Natasha. Ipinadala ko na siya sa Europa at ang kanyang huling habilin. Huwag ka na muling makita. Namutla ang mukha ni Alejandro. Ang kanyang puso ay unti-unting nabibiyak habang kinukumbinsi ang sariling hindi kayang sabihin yun ng dalagang minamahal. Ilang beses siyang umiling habang pinipilit ang sariling itawa ang sakit na lumalason sa kanyang isipan at kaluluwa. Hindi yan totoo. Hindi yan sasabihin ni Natasha. Hindi niya ako iiwan. Mahal ako ni Natasha. Hindi ka tunay na mahal ng anak ko, Vicente. Gaano ka ba katanga para maniwala na mapapaibig sa isang hampas lupa ang anak ko? Sa tingin mo ba gugustuhin niyang kumain ng kamote at saging buong buhay sa oras na pakasalang kanya? Ginamit ka lang ni Natasha, Vicente.
Ginamit ka lang niya para kumawala sa ipinagkasundo kong kasal sa kanya. Lumagapak sa sahig si Don Alejandro nang suntukin ito ni Vicente. At kung hindi pa agad dumating ang mga mayordomo para pigilan ang binata, tiyak na pumaibabaw na ito sa Don para magpaula ng suntok. Alam kong masakit, pero yun ang totoo. Kahit na itanggi mo pa at hindi paniwalaan, yun ang totoo, Vicente. Ginamit ka lang ng anak ko para magrebelde sa akin. Sunod-sunod na nagpataka ng mga luha ni Vicente. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakaigting at ang kanyang mga kamao singtigas ng kanyang puso matapos malaman ang katotohanang hindi naman tunay. Dahil ang totoo, hindi ipinagkasundo si Natasha sa ibang lalaki. Sinabi lamang yun ni Don Alejandro para tuluyang ubusin ang pasensya ni Vicente dahil gusto niya itong magtanim ng matinding galit na magiging rason para tigilan ang anak. At nagtagumpay ito dahil sa huli, lugmok na tumalikod mula sa asyenda si Vicente. Ang bawat hakbang na kanyang tinahak, kasing bigat ng puot sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda naman, tahimik na humihikbi si Natasha habang nakatanaw sa bintana ng eroplanong palipad sa Europa. Ni hindi niya inabalang punasan ang kanyang mga luha habang iniisip kung natanggap ba ni Vicente ang mga sulat na kanyang iniwan sa ama. Ipinangako kasi ni Don Alejandro na ibibigay niya ang mga sulat ng anak sa binatang magsasaka. Ngunit nang mabasa niya ang mga laman nitong nagsasabing babalik at hahanapin ni Natasha si Vicente, itinapon niya ito sa apoy. Kaya kahit na 7 taon na ang lumipas, hindi dumapo ang mga sulat na ito sa kamay ng binatang magsasaka na ngayoy matagumpay na negosyante na at politiko. Nagsumikap si Vicente para umangat sa buhay nang ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na muli siya mamalitin ng kahit na sino. At walang sino mang babae ang muling gagamit sa kanya. Nilisan niya na rin ang probinsya at ngayoy naninirahan na sa isang malaking syudad kung saan siya ang isa sa mga kasalukuyang board member. Samantala, si Natasha naman ay kasalukuyang nasa bansa na. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naging magandang tadhana sa kanya dahil pinaslang ang kanyang ama ng mga kalaban sa negosyo. Dahil dito, nalugi ang kanilang kumpanya at naibenta ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Hanggang sa walang natira sa kanya at siya'y nagpalaboy-laboy sa kalsada. Ang dating asyendera, ngayoy isang pulubi na. Walang tirahan, walang makain, walang maayos na kasuotan. At dahil mapaglaro ang tadhana, habang nangangalakal na makakain si Natasha, napansin niya ang isang nakaparadang itim na sasakyan. Dahan-dahan siyang lumapit dito at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang madatna ng isang lalaking sumusuka mula sa nakabukas na bintana nito. Ayos lang po ba kayo? Ano pong maitutulong ko? Dahil lumaki ang dalaga sa mayamang pamilya, alam nitong buksan ang kotse at maingat na inalalayan ang lalaki habang patuloy pa rin ito sa pagsuka. Medyo mahaba na ang buhok ng lalaki kaya hindi niya gaanong makita ang mukha nito. Mas lalo na't malalim na ang gabi, subalit hindi nakalagpas mula sa kanyang pang-amoy ang sangsang ng alak. Ay nako, iinom-inom tapos hindi kayang alagaan ang sarili. Naputol ang salita ni Natasha nang sumuka sa kanyang dibdib ang lalaki. Subalit hindi yun ang nagpatulala sa kanya, kundi ang ilaw mula sa poste na sumagi sa mukha ng lalaki. Tila tumigil ang oras habang pinagmamasdan niya ito, hanggang sa dahan-dahang rumihistro sa kanyang utak ang pagkakakilanlan ng lasing. Vicente? Nanubig ang mga mata ng dalaga
hanggang sa tuluyang tumulo ang kanyang mga luha nang mag-angat ng tingin ng dating kasintahan at nagkasalubong ang kanilang mga titig. Nakakunot ang noo ng lalaki at mabigat ang talukap ng mga mata nito dahil sa matinding kalasingan. Ngunit kalaunan, lumambot ang ekspresyon nito nang mapagtanto ang kaharap. Natasha? Ikaw ba yan? Oo, Vicente, ako nga ito. Lasing na talaga ako. Kung sino-sino nang nakikita ko. Ilang beses na iniling ni Vicente ang kanyang ulo habang mahigpit na nakasara mga mata sa pag-aakalang dala lamang ng matinding kalasingan ang kanyang nakikita. Ngunit nang muli siyang nagmulat, mas lalo lamang kumlaro ang imahe ni Natasha sa kanyang harapan. At dahil sa sobrang gulat, napabalikwas siya at muntik pang madagana ng dalaga nang mawala ng balanse. Natasha, ikaw nga. Hindi ako nananaginip. Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Umatras si Natasha nang balutin siya ng kahihiyan para sa sarili. Napayuko na lamang siya habang iniiwasan ng titig ng dating kasintahan. Takot na baka mas makita pa nito ang mga putik na nagmantsa sa kanyang dating porselanang balat o baka maamoy nito ang ilang linggong hindi nito pagligo. Madungis mula ulo hanggang paa si Natasha dahil sa pangangalakal nito para lamang maitawid ang gutom. Ngunit hindi maitatanggi ang angking ganda nitong hindi kumupas kahit na iba na ang paraan ng pamumuhay nito mula sa nakagisnan. Pasensya na, Vicente. Nadumihan tuloy kita. Hindi ko sinasadya. Mawalang galang na. Aalis na lang ako. Nahinto ang sasabihin ni Natasha nang biglang hablutin ni Vicente ang kanyang kamay. Gulat na napatingin siya roon. Ngunit sa halip na bawiin ang kamay, tila nanigas ang dalaga at pati paghinga nakalimutan niyang gawin dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Huwag kang umalis, Natasha. Umiikot ang paningin ko. Hindi ko kayang umuwi na mag-isa. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay ko? Ihatid? Hindi ko alam ang bahay mo, Vicente. Sa pagkakaalala ko, marunong ka magmaneho. I-drive mo na lang tong kotse ko at ituturo ko sa'yo ang daan. Ibinuka ni Natasha ang kanyang bibig para sana magprotesta. Ngunit agad siyang hinablot palapit ni Vicente patungo sa driver's seat. Kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang susi para ipagmaneho ang lasing patungo sa bahay nito. Tahimik lamang sila sa biyahe. Ngunit hindi maiwasang mapanganga at singhap ni Natasha nang marating niya ang bahay ng dating kasintahan. Lumaki sa yaman si Natasha, ngunit hindi magkamayaw ang kanyang pagkamangha sa narating ni Vicente. Ang dating bahay nitong kubo sa probinsya ay halos 1 ektaryang mansyon na rito sa syudad. At ang mga nakahilerang sasakyan, mas marami pa sa mga sasakyang nakaparada sa parking lot ng mall. Sa iyong lahat ng ito, Vicente? Nagkibit balikat lamang si Vicente. Kaya sumunod na lamang ang dalaga sa kanya papasok ng mansyon. Nahiya pang umapak si Natasha sa makintab na sahig dahil sa maputik niyang mga paa. Ngunit nakalimutan niya ito nang mapagmasdan niya ang buong kaanyuan ng mansyon. Mas magara pa ito sa dati nilang bahay ni Don Alejandro. At siguradong ang mga kagamitan, doble o triple pa sa mga dati nilang pagmamayari. Nagtungo si Vicente sa kusina kung saan siya nagsali ng malamig na tubig sa baso para tuluyang mahimasmasan. At saka lamang siya tumitig kay Natasha nang hindi mabigat ang talukap ng mga mata. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang titig ay walang binaliwalang parte ng dalaga.
hanggang sa napigtas ang kanyang kuryosidad at hindi napigilan ang sariling magtanong. Bakit ganyan ang itsura mo, Natasha? Anong nangyari sa'yo? Muling natigilan si Natasha sa narinig na tanong. Ang ngiti sa kanyang mukha habang tinatanaw ang mga kagamitan ng mansyon, napalitan ng hiya. Dahan-dahang muli siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa pag-ayos ng kanyang madungis na kasuotan, kahit na alam niyang hindi niyon maaalis ang lukot at putik noon. Nadudumihan ko ba ang bahay mo? Pasensya na. Wala akong pakialam sa dumi, Natasha. Hindi yun ang sagot sa tanong ko. Napakagat ng labi si Natasha sa inusal ng dating kasintahan. Saglit na nawala ang kanyang boses hanggang sa nahanap niya ang kanyang tapang para sa wakas sagutin ang tanong ni Vicente. Nangangalakal ako ng basura. Ha? At bakit mo ginagawa yon? Para may makain ako, Vicente. Wala ka bang pera? Bakit ka namumulubi? Nalugi ang kumpanya nung paslangin si Papa. Kaya't nabenta rin lahat ng mga ari-arian namin. At kailangan kong umuwi ng bansa mula sa Europa. Ikinuwento ni Natasha kay Vicente ang lahat ng kanyang pinagdaanan kung bakit siya napunta sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Akala niya mahahabag sa kanya ang dating kasintahan. Ngunit sa halip, muli lamang nagliyab ang galit na kinikimkim nito ng ilang taon simula nang sila'y magkahiwalay. Naalala lahat ni Vicente ang kanyang pinagdaanan sa kamay ni Don Alejandro. Ang pambubugbog nito, ang pagmamakaawa ng binatang magsasaka, ang buong gabi niyang pagtampisaw sa ulan, at ang kanyang pagluhod sa harap ng Don, ngunit ipinagtabuyan lamang siya nito. At higit sa lahat, ay ang akala niyang pagtataksil at paggamit sa kanya ni Natasha. Isang malakas na sampal ang dumampi sa pisngi ni Natasha. At sa lakas nun, nawalan pa siya ng balanse at sumalampak sa sahig habang hawak-hawak ang namamanhid na pisngi. Vicente, anong... Akala mo ba makukuha mo ako sa peking pagmamakaawa? Akala mo ba nakalimutan ko na lahat ng pasakit at kasinungalingan mo, ha? Tinabla ng takot si Natasha nang hawakan ni Vicente ang kanyang mukha. Ang mga mata ng binata nagpupuyo sa matinding galit na anumang oras ay magliliyab. Vicente, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Nasasaktan? Wala pa yan sa sakit na ipinamalas mo sa akin, Natasha. Magsisisi ka na nakilala mo ko at muling pinag-cross ang landas natin. Lumukso ang hangin sa baga ni Natasha nang sipain siya ni Vicente sa tiyan. Ang sakit na dulot nun, nagpabaluktot sa kanya sa sahig habang pumuputok ang kanyang mga ugat sa leeg. At hindi pa nga naiibsa ng sakit ng hilahin ng binata ang kanyang buhok at hinila siya patungo sa sala kung saan hinagi siya nito sa bilugang mesa. Nabasag yun at ang mga bubog ay tumusok sa kanyang balat na siyang dahilan ng pagdanak ng pulang likido. Vicente, parang awa mo na. Nasasaktan ako. Ilang beses na nagmakaawa si Natasha, ngunit tila walang naririnig si Vicente. At ang mga mata nito nagdidilim na. Tila wala na ito sa sarili at pinagsasampalang dalaga hanggang sa hindi na nito maprotektahan ang sarili. Umiikot ang paningin ni Natasha habang may matinis na tunog ang umaalingaw-ngaw sa magkabila niyang tenga. Ngunit hindi pa rin tumigil ang dating kasintahan at hinablot ang ulo nito bago ilang paso sa matigas na sahig. Animoy naririnig at naramdaman ni Natasha ang pagkabasag ng kanyang sariling bungo kasabay ng pagbulong sa kanya ni Vicente.
hanggang sa naramdaman niya ang mga kamay nitong gumagapang para hubarin ang mga saplot nito. Subalit bago pa man niya tuluyang mapagtanto ang masamang balak ng lalaki, naglaho ang lahat sa kadiliman nang mawalan siya ng malay. Nagising si Natasha kinabukasan na bugbog ang buong katawan. Niiangat ang kanyang daliri, nagdulot ng matinding kirot. Ngunit pinilit niya ang sariling tumayo mula sa malamig na sahig habang hinahablot ang kanyang punit na saplot. Nanginginig ang kanyang kalamnan nang sinubukan niyang alalahanin ang nangyari. At kahit na malabo ito sa kanyang memorya, nagsilbing patunay sa kanyang hinala ang mga pasa, sugat at natuyong dugo sa kanyang hita. Isa-isang nagbagsakan ang kanyang mga luha hanggang sa nauwi ito sa malakas na hagulgol na siyang pumukaw sa atensyon ni Vicente na prenteng nakaupo sa sofa na para bang wala itong ginawang kahayupan sa dalaga. Walang hiya ka! Napakababoy mo! Demonyo ka! Paano mo nagawang halayin ako, Vicente? Binuhat ni Natasha ang sarili upang saktan ang dating kasintahan. Subalit agad na nahuli ni Vicente ang pulsuhan nito at walang awa niyang itinulak ang babae. At dahil hindi pa tuluyang bumalik ang lakas ni Natasha, madali siyang napasalampak sa sahig. Napakasama mo! Ang sama-sama mo, Vicente! Nagsisisi akong minahal kita! Minahal? Hindi mo ko minahal, Natasha. Dahil manggagamit ka. Katulad ka lang ng ama mong matapobre. Hindi matapobre si Papa. Tinrato niya kayo ng tama. Pero anong ginawa niyo? Pinatay niyo si Mama. Sinunog niyo ang aking ina. Tama lang yun sa nanay mong mangkukulam, Natasha. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil hinalay lang kita at hindi sinunog ng buhay. Pagsisisihan mo ito, Vicente. Makukulong ka. Isusumbong kita sa otoridad. Nabingi si Natasha nang muli siyang sampalin ni Vicente. Ang kanyang mukha ay napasubsob sa sahig dahil sa lakas nun. Ilang beses siyang lumunok at kumura para ibasura ang sakit. Subalit sa bawat paggawa niya nun, tila mas gumuguhit lamang ito sa kanyang dibdib. At sa tingin mo papayag akong gawin mo yon? Hindi ka lalabas sa mansyon na ito hanggang sa hindi kita pinahihintulutan. Lumukso ang puso ni Natasha at sinubukan niyang gumapang palayo sa lalaki. Ngunit hinagip nito ang kanyang buhok at hinila patungo sa madilim na sulok kung saan nakalakip ang isang sikretong pintuan patungo sa pitang silong. Sumigaw ng tulong si Natasha hanggang sa mawalan siya ng boses. Ngunit hindi yun nakatulong dahil liblib na lugar ang kinatatayuan ng mansyon ni Vicente. At sa isang iglap, natagpuan ni Natasha ang kanyang sarili sa likod ng madilim na rehas. Pakawalan mo ako, Vicente! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na mag-abala, Natasha. Walang makakarinig sa iyo. At huwag ka mag-alala dahil dadalang kita rito ng pagkaing mas malinis pa sa mga kinakalakal mo. Hindi! Ayoko! Pakawalan mo ako! Ngumiti ng malademonyo lamang si Vicente bago ito tumalikod at isinara ang pinto sa sikretong pitan. Ang kadiliman na sumunod ay lumunod sa sigaw at iyak ni Natasha. Nagdaan ang mga araw hanggang sa hindi na alam ni Natasha ang petsa at ang kanyang maliit na pangangatawan mas naging payat dahil hindi tinupad ni Vicente ang kanyang pangakong dadalan siya ng malinis na pagkain. Kung suswertihin, magbabato ito ng bulok na mansanas o saging. At kung minamalas naman, 1 hanggang 3 araw na walang laman ang tiyan ng dalaga at ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang tumutulong tubig mula sa sirang tubo.
Gabi-gabi man siyang dinadalaw ni Vicente, ngunit ang pakay lang naman ito'y babuyin siya ng paulit-ulit hanggang siya'y duguin at mawala ng malay. Subalit sa palad ng kapalaran isang gabi, siya ay nakahanap ng pagkakataon upang makatakas mula sa dating kasintahan nang dumalaw ito ng lasing at naiwang nakaawang ang pintuan ng sikretong piitan. Kumakabog ang dibdib ni Natasha habang maingat at dahan-dahan siyang humahakbang patungo sa kaligtasan. At nagtangka lamang na huminga ng maluwag nang sa wakas ay narating na niya ang pinakamalapit na bintana. Binuksan niya ito at walang pagdadalawang isip na tumalon kahit na ang kapalit nito ilang basag na buto sa katawan. Pinilit ng dalaga na buhatin ang sarili patungo sa kagubatan hanggang sa wakas nakalayo at nagkaroon ng pagkakataong magsumbong sa otoridad. Tulungan niyo po ako! Oh, yeah. Ano nangyari sa'yo? Pinagmasdan mula ulo hanggang paa ng pulis si Natasha. Ang noon nito'y nakakunot nang mapansin ang mga pinsala nito sa katawan. Habang ang dalaga naman, halos hindi matigil sa pag-iyak. Inahasa po ako! Tulungan niyo po ako! Hinalay at kinulong po ako ni Vicente! Mas kumunot ang noo ng pulis nang marinig ang dalaga. Hanggang sa umani sila ng atensyon mula sa mga iba pang miyembro ng otoridad at sibilyan ng syudad. Vicente? Ang sinasabi mo ba nilapastangan ka ni Vicente Fuente? Ang board member ng syudad at may-ari ng mga ilang kumpanya sa bansa? Siya nga! Hinalay ako ni Vicente Fuente! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Sinungaling ang pulubing yan! Namutla ang mukha ni Natasha sa isinigaw ng isang babae na agad sinundan ng iba pa hanggang sa siya'y binato ng tsinelas at nagliyab ang gulo. Nagsisinungaling lang ang pulubing yan! Hinding-hindi magagawa ni Vicente ang binibintang niya! Baka baliw ang pulubing yan. Gumagawa siya ng kwentong ikakasira ni Vicente. Napaluhod na lamang sa sahig si Natasha dahil sa mga naririnig. Sino ba naman kasi ang maniniwala sa isang tulad niya? Isang pulubi laban sa isang opisyal ng gobyerno na sponsor ng iba't ibang charity. Maganda ang reputasyon ni Vicente Fuente sa syudad. Sa mga mata ng tao, siya ay matulungin, palangiti at isang personalidad na inspirasyon. Kaya hindi maniniwala at hinding-hindi aakalain ng taong bayan ang ibinibintang sa kanya. Baliw! Baliw ang babaeng yan! Nahihibang na ang pulubi, baka nasiraan na siya ng bait dahil sa gutom. Hindi ako baliw. Totoo ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin. Parang awa niyo na, maawa kayo. Hinalay ako ni Vicente. Pinagsiklop ni Natasha ang kanyang mga palad upang magmakaawa. Subalit sunod-sunod na pambabato ng kung ano-anong gamit lamang ang kanyang natamo habang patuloy ang pagkutsa sa kanya ng mga tao. Hanggang sa umawang ang pintuan ng presinto at niluwanon si Vicente. Nanginig ang buong katawan ni Natasha dahil sa pinaghalong takot at galit. Ngunit ang lalaki, nagsuot ng maskarang anghel na agad nagpaikot sa ulo ng mga tao. Pasensya na ho kayo, hindi po namin nais na magdulot ng gulo rito. Pagpasensyaan nyo na lang po si Natasha, wala ho kasi siya sa tamang pag-iisip Mas nanlaki ang mga mata ni Natasha at binuhat ang sarili mula sa sahig para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! Ikaw ang baliw, Vicente! Ikaw ang rapist! Hinalay mo ko! Magbabayad ka! Pagpasensyaan nyo na po si Natasha. Kababata ko kasi siya sa probinsya at nawala siya sa sariling kaisipan nung pinaslang ang kanyang ama at nawala lahat ng kayamanan nila. Sana ho maintindihan niyo ang sitwasyon niya. Umugong ang mga bulong-bulungan sa paligid. Ngunit nasapawan lamang ito ng sigaw ni Natasha. Huwag kayong makikinig sa kanya! Nagsisinungaling siya! Hindi ako baliw! Sa akin kayo makinig!
Ginawa ni Natasha ang lahat upang kumawala sa hawak ni Vicente nang yakapin siya nito. Hanggang sa sandaling nalihis ang atensyon ni Vicente at hinablot ng dalaga ang batuta ng isang pulis at iwinasiwas ito patalikod para hampasin ang dating kasintahan. Dahil dito, nawala ng balanse si Vicente at nakawala sa kanyang yakap si Natasha na agad namang lumayo habang itinututok sa lahat ang hawak na armas. Natasha, ibaba mo yan! Ibababa ko lamang ito kung pakikinggan niyo ako. Hindi ako baliw. Nagsasabi ako ng totoo. Kumalma ka, Natasha. Pag-usapan natin to na maayos. Maayos? Ilang beses na ba ako nagmakaawa sa iyo, Vicente? At ilang beses ka na rin bang hindi nakinig sa akin? Umuwi na tayo, Natasha. Kailangan mo magpahinga. Wala ka na sa sarili mo eh. Hindi nga ako baliw. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw, demonyo ka! Muling umalingaw-ngaw ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang kanilang mga mata ay matalim na hinuhusgahan si Natasha. Lahat sila kumbinsidong baliw ito at sinisiraan lamang ang iniidolo nilang board member. Kung ayaw mo umuwi sa akin, wala akong ibang pagpipilian kundi ang ipadala ka sa mental hospital. Ano? Hindi pwede. Hindi ako nararapat doon dahil hindi ako baliw. Hindi ako nasisiraan ng ulo. Please, anyone, listen to me. Biglang nagtawanan ng mga tao sa paligid nang mag-Ingles si Natasha at sabay-sabay silang napailing. Wala nga sa katinungan ng babaeng yan. Nag-i-English pa eh. Hay, kawawa naman siya. Sana makinig na lang siya kay board member dahil tutulungan siya nito. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Wala kayong alam tungkol sa akin. I am the daughter of Don Alejandro Santiago. Asyendera ako. I just came from Europe. Sira ulo ang pulubing yan. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Walang kwenta. Totoo mga sinasabi ko. Natasha, tahan na. Kumalma ka na. Sumama ka na lang sa kanila. Muntik nang mawala ng balanse si Natasha nang isa-isang pumasok sa nakaawang na pinto ang mga tauhan ng mental hospital. Lahat sila nakasuot ng puting uniforme at face mask. Ang mga yapak nila umuugong sa nabibinging tenga ni Natasha. Hanggang sa isang iglap, hawak na ng mga ito ang magkabilang braso ng dalaga. No! Let go of me! Huwag niyo akong hawakan! Ano ba? Huwag ka naman laban, Natasha. Mas makakabuti kung nasa pangangalaga ka nila. Nag-aalala na kami lahat sa'yo. Umani ng papuri si Vicente sa lahat at hindi napansin ng mga yon ang patago nitong ngisi. Madilim ang mga mata nito nang salubungin ang luhaang si Natasha. Ngunit bago pa man isiwalat ni Natasha ang kademonyohang nagtatago sa maskara ng lalaki, naramdaman niya ang malamig na dulo ng karayom sa kanyang braso. Sinubukan niya pang umiwas, subalit huli na ang lahat at gumuhit ang bigat sa kanyang ulo at talukap, hanggang sa gumuho ang mundo sa isang mahabang bangungot. Nagbalik ulirat si Natasha isang araw ang lumipas at ang una niyang nasilayan ang puting kisame ng isang kwarto sa mental hospital kung saan siya sa pilitang dinala. Agad na umakyat ang takot sa kanyang dibdib at nagpumigla sa kadenang nakapulupot sa kanyang pulsuhan at binti. Ngunit kahit na anong pag-umpog niya, hindi siya makawala hanggang sa sumingaw ang pagitan ng pinto at pumasok mula roon ang mga tauhan ng ospital. Kumusta ka, Natasha? Malambing ang boses ng doktor, ngunit batid sa kanyang ngiti ang tinatagong kasamaan. Kaya't napalunok si Natasha habang isinisiksik ang sarili sa dulo ng puting kama. Huwag ka matakot, Iha. Nandito kami para tulungan ka. Sinungaling! Kung gusto mo talaga akong tulungan, pakawalan at itakas mo ako sa impyernong ito! Gustuhin ko man, hindi dapat, Natasha. Hindi maganda ang kalagayan ng utak mo. Kailangan mong magpagaling. Bakit ba ayaw niyo makinig sa akin? Check my records, I'm telling the truth. Hindi ako baliw at hinalay ako ni Vicente.
Gusto ko lang ng hustisya para sa sarili ko. Napabuntong hininga ang doktor, ngunit hindi nawala ang maliit na ngiti nito sa labi. Tila wala pa itong narinig at mabilis na lumingon sa katabing nurse upang ipakilala kay Natasha. Ito pala si Nurse Bella. Siyang magiging personal nurse mo mula ngayon, Natasha. Tutulungan kanyang makarecover, basta't maging mabuti ka lamang at cooperative. Magandang umaga, Natasha. Kumusta ka? Masayang binati ng nurse ang dalaga, ngunit matalim na tingin lamang ang ibinalik niya rito. Sa lahat kasi ng malagim na pinagdaanan ni Natasha, hirap na siyang magtiwala sa kahit na sino. At dahil wala siyang inusal matapos ipakilala ng doktor ang nurse, kampante na siyang iniwan ni Doktora Maricar kay Nurse Bella. Balita ako si Vicente nagpadala sa'yo rito. Nanatiling tahimik si Natasha, ngunit agad ding napukaw ang kanyang atensyon sa sunod na sinabi ng nurse. Balita ko rin na dati kayong magkasintahan. Paano mo yan nalaman? Narinig ko lang din at nabasa ko ang background mo sa chart. Kung ganon, alam mong hindi ako baliw. Alam mong gawa-gawa lang yun ni Vicente para baliktarin ako at hindi ko siya makasuhan sa pangahalay niya sa akin. Alam ko. Alam mo, Alam naming lahat, Natasha. Alam naming hindi ka baliw. bakit nakakadena ako dito kung alam niyong hindi ako baliw? Pakawalan mo ako, Bella. At bakit ko naman gagawin yan? Wala akong pakialam kung baliw ka o hindi, Natasha. Dahil ang tanging sinusunod ko ay ang utos ni Vicente. Nanlamig ang buong katawan ni Natasha at namawis ang kanyang mga palad. Subalit bago pa man siya tuluyang mawala ng pag-asa, humugot siya ng isang malalim na hininga at pilit na pinakalma ang sarili kahit na tila imposible ito. Anong pwede kong gawin para mabago ang isip mo? Sabihin mo lang at gagawin kong lahat, Bella. Huwag ka na mag-abala, Natasha. Wala akong gusto mula sa'yo dahil ang atensyon lamang ni Vicente ang nais ko. Pag sinunod ko lahat ng gusto niya, baka sakaling pagtuunan niya na ako ng pansin. Kumislap ang mga mata ng nurse habang iniisip ang lalaki. At hindi maiwasang mapangiwi ni Natasha dahil kahit na alam ng nurse ang ginawang kahayupan ng lalaki, patuloy niya pa rin itong sinasamba na tila ba siya ang Diyos nito. Pare-pareho lang kayong lahat. Mga wala kayong puso. Manahimik ka, pulubi. At siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng ikasasakit ng ulo ko habang pinapaliguan ka dahil talagang makakatikim ka sa akin. Napangiwi sa sakit si Natasha nang hilahin ng nurse ang kadenang nakapulupot sa kanya. Ang inaasahan ng dalaga, dadalhin siya ng nurse sa banyo. Ngunit sa halip, hinila siya nito sa hardin kung saan siya hinubaran sa mata ng publiko bago binugahan ng malamig na tubig mula sa hose. Sinubukang takpan ni Natasha ang kanyang hubad na katawan habang ang mga taong may tunay na sakit sa pag-iisip, harap-harapan siyang pinagtatawanan. Kaya't napasalampak na lang siya sa sakit at kahihiyan kasabay ng malakas na pagtangis. Sa buong buhay niya, hindi niya inakalang hahantong siya sa ganito. Dahil simula nang siya'y isilang, ni isang beses ay hindi siya pinagbuhatan ng kamay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pamilya ang pinakamayaman sa kanilang probinsya bago paslangin ang kanyang papa. Subalit handa siyang talikuran ng buhay na yon para lang magpakasal kay Vicente. Handa siyang iwanan ng mansyon at manirahan na lang sa bukid kasama ang lalaki. Ngunit ngayoy pinagsisisihan niyang plinano niya ang mga yon nang makita ang tunay na kulay ng dating kasintahan. Para sa kanyang puro at busilak na puso, ang pagtataksil na ito ang unti-unting papatay sa kanya. Sayaw, Natasha! Sayaw! Igiling mo ang bewang mo! Mas lumakas ang hagalpak ng tawanan. Ngunit agad din itong natigil ng sunod-sunod na mabibigat na yapak ang pumukaw sa kanilang atensyon. Napaangat ng tingin si Natasha at sinundan ang tunog na yon hanggang sa matanaw niya si Vicenteng naglalakad patungo sa hardin.
Masumigpit ang yakap ni Natasha sa sarili habang ang mga mata ng lalaki sinuri ang kanyang buong hubad na kaanyuan. Vicente, naglalaro lamang kami. Gunting, Ano po? bigyan mo ko ng gunting. Mabilis na tumango si Nurse Bella at agad na sinunod ang utos ng lalaki. Hinablot nito ang isang matulis na gunting mula sa isa pang nurse at walang pag-aatubiling inabot kay Vicente. Ano pong gagawin niyo sa gunting? Hawakan mo si Natasha. Hindi ko gusto ang buhok niya. Umawang ang bibig ng nurse sa utos ng lalaki. Ngunit agad din itong napangisi at isang beses na tumango bago yakapin mula sa likod si Natasha para hindi ito makagalaw. Anong gagawin niyo? Lumayo kayo sa akin! Sinubukang gumapang palayo ni Natasha, subalit mas mabilis ang paghigit ni Vicente sa kanyang buhok at ang sunod na lang niyang naalala ay ang paglaglag ng kanyang buhok sa maputik na hardin ng gupitin nito ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata at sumigaw upang tumigil ito, subalit tawa lamang ang isinukli nila. Pabarubal ang ginawang paggupit ni Vicente sa buhok ng kawawang dalaga. Wala itong pakialam kung masugatan nito ang kanyang balat at tenga. Kaya nang matapos, nabalot ng dugo ang ginamit na gunting. Anong ginawa niyo? Huwag ka mag-alala, Natasha. Bagay pala sa iyo ang ganyang buhok. Tumatawang kumapit sa braso ni Vicente ang nurse. Ang mga mata nito'y kumikislap habang hindi siya ipinagtabuyan ng lalaki. Siguradong iniisip niyang sa wakas, naging matagumpay siya kahit papano. Walang pakialam doon si Natasha. Subalit hindi niya pa rin maiwasang makatikim ng pait dahil hindi niya mawaring kayang gawin sa kanya ng dating kasintahan ng lahat ng ito. Ipinangako kasi nito noon sa kanya na buong buhay siya nitong mamahalin at hinding-hindi sasaktan. Subalit sa isang iglap, nabaon sa limot ang lahat ng mga pangakong yun. Ang kanyang matinding pagmamahal sa lalaki, ngayoy napalitan ng suklam at umaapoy na galit. Pisan niyo na siya at siguraduhin yung disente ang itsura niya dahil may darating na bisita. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Vicente at si Nurse Bella naman ay dali-daling kinaladkad si Natasha pabalik sa maliit na silid nito. Binihisa ng nurse si Natasha ng isang asul na uniforme para sa mga pasyente at hindi na nag-atubiling suklayin pa ang uka-uka nitong buhok. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang pag-aray ng babae at mabilis na lang itong kinaladkad muli nang ipatawag si Doktora Maricar. May mga bisita ka, Natasha. Dalian mo at nakakahiya kapag nainip sila. Kumunot ang noo ni Natasha. Subalit wala itong nagawa kundi sundan ng doktor nang magtungo ito sa pinakadulong silid ng ospital. At pagbukas ng pinto, nagulat na lang siya at napaatras habang lumulunok nang makita ang tatlong kalalakihan na prenteng naghihintay sa kanya. Ang dalawa sa mga ito may ipit na sigarilyo sa mga daliri, habang ang isa naman may hawak na bote ng alak at lumalaklak ito. Anong kailangan nila sa akin? Hindi ko sila kilala. Hindi libre ang panunuluyan at gamutan mo rito, Natasha. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba si Vicente nagbabayad? Iyon ang unang plano. Pero nagbago ang isip ni Vicente. At sayang naman ang katawan mo kung hindi mo ipapagamit. Hindi! Agad na naintindihan ni Natasha ang naisabihin ng doktor. Ngunit nang tatakbo na sana siya, biglang sinipa ng isa sa mga lalaki ang pinto para isara. Huwag kang maarte, Natasha. Kunwari ka pa eh. Aminin mo nang gusto mo nang aliwin ang mga kalalakihang ito dahil malandi ka. Ikaw ang malandi. At kahit ano pang gawin nyo, hindi ako magpapahawak sa kanila. Wala ka namang pagpipili ang iba, Natasha. Kung ayaw mo makisama, marami naman kaming drogang pampatulog na pwedeng iturok sa'yo. Anumang oras para hindi ka makalaban. Hindi tama itong ginagawa nyo. Illegal ang ginagawa nyo sa akin.
Makatakas lang ako dito, isusumbong ko kayo sa otoridad. Hindi ako titigil hanggang sa managot ang bawat isa sa inyo. At sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo? Napabalikwas ang atensyon ni Natasha sa isang sulok nang biglang lumitaw mula roon si Vicente. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa isang baliw? Sa isang pulubing kagaya mo laban sa akin na naninilbihan sa gobyerno at sponsor ng maraming mga charity? Kung buhay lamang ang papa, kung buhay lang siya, matagal ka na niyang pinanagot. Pero patay na ang papa mo. Wala nang magtatanggol sa'yo at kahit na anong gawin mo, walang maniniwala sa'yo dahil mas makapangyarihan at mayaman na ako sa'yo ngayon. Niwala ka nga sa kalingkingan ko. Kaya ngayon, ipaparamdam ko ang buhay ng isang hampas lupa dahil yan ang mga salitang paulit-ulit na tinawag sa akin ng ama mo. Kung ganun, sana nakinig na lang ako sa kanya. Sana hindi na lang kita minahal. Hanggang ngayon sinungaling ka pa rin, talagang babae ka no? Itali nyo na sa kama at siguraduhin yung dilat ang mga mata niya hanggang sa pagsawaan ng kanyang katawan! Hindi maaari. Bitiwan niyo ako. Halos mabali ang mga buto ni Natasha sa lakas ng kanyang pagpupumiglas. Ngunit nagtagumpay pa rin silang itali siya sa kama. Malabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pagtulo. Ngunit malinaw ang paglapastangan nila sa katawan niya. Bawat haplos ng kanilang mga magaspang na palad sa kanyang balat, tila asido na lumalapno sa kanya. Ang mga halik na dapat ligaya ang hatid, ibang klaseng sakit ang idinulot sa kanya. Ginamit nila ang katawan ni Natasha sa bawat paraan na kaya nila. Sa gabi, ilang mga kalalakihan ang dumadalaw sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. At kinabukasan pagkagising, matatagpuan niya na lamang ang sariling nakahandusay sa harap ng simbahan sa karatig na probinsya. Ilang ulit niyang sinubukang tumakas. Ngunit ni isang beses ay hindi siya nagwagi dahil nakabantay sa paligid ng mga tauhan ni Vicente. Kaya sa huli, nakisama siya sa gusto nilang gawin niya at namulubi sa harap ng simbahan. Maghapon siyang nakaluhod doon at nagmamakaawa sa mga taong dumadaan na maghulog sa latang hawak niya upang maiwasan ang pambubugbog pagbalik sa mental hospital. Ale, nahulog niyo po. Hinabol ni Natasha ang matandang babaeng dumaan sa kanyang harap at nakahulog ng isang bagay na sa una hindi mapagtanto ni Natasha. Hanggang sa titigan niya ito at natuklas ang itim na buto ito ng baboy ramo. Kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ito sa kanyang palad, subalit kalaunay napailing na lamang siya at muling nag-angat ng tingin upang hanapin ang matandang babae. Puti ang buhok nito at nakasuot ito ng itim na belo at mahabang bestida. Ngunit bigla na lang itong nawala sa kumpulan ng mga tao at nagsimula ng gumalaw ang mga bantay ni Natasha para tahimik siyang ibalik sa mental hospital. Naisa na ng dalaga na itapon ang napulot nitong itim na buto ng baboy ramo. Ngunit wala na siyang oras para gawin yon at sa halip, isinilid na lang ito sa suot na marungis na palda. Inaasahan na ni Natasha ang sunod na mangyayari sa kanya habang habas siyang pinaliliguan. Kaya't ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at winala ang sarili sa loob ng kanyang sariling utak hanggang sa matapos ang impyerno ngayong gabi. Hubot-hubad siyang nakadapa sa kama habang tahimik na tumutulo ang mga luha hanggang siya'y makatulog at dalhin sa isang panaginip kung saan buhay na buhay ang kanyang ina. Hindi kita pinalaking duwag, Natasha. Natigil ang dalaga habang pinanonood ang inang magsindi ng 6 na itim na kandila sa paligid ng malalim na palayok. Nasa ilalim sila ng kanilang mansyon, sa sikretong silid kung saan isinasagawa ng ina ang kanyang mga ritual. Hindi pinahihintulutan ng ina si Natasha na magpunta roon. Kaya habang lumalaki, matindi ang pagtataka ng dalaga. Hanggang mapagtanto na nito ang rason. Hanggang sa malaman na nito ang kasagutan sa pamamagitan ng isang panaginip.
Tama ang hinala nila. Mambabara nga ako. Mambabarang ang babaeng sumilang sa'yo, Natasha. Pero bakit? Bakit mo piniling maging mambabarang, Mama? Hindi ko to pinili, Natasha. Ipinanganak akong kambalang regalong ito. Ako ay kaisa ng itim na mahika. Ngunit ikaw ay may kakayahang pumili. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang iyong dugo ay aking ding dugo, anak. Nakasalin sa iyo ang regalong ipinamana sa akin at sarili mong desisyon kung gagamitin mo ito. Siguro kasalanan din namin ng iyong papa na pinalaki ka naming may busilak na puso. Kaya't halos ikamatay mo ang manakit. Ngunit kung sobra na, huwag kang matakot na ipagtanggol ang sarili mo. Hindi sila naniniwala sa iyo. Pero ako, hindi kita pagdududahan simula nang isilang kita. Alam kong kaya mo, Natasha. Alam kong darating ang araw at yayakapin mo ang itim na mahika na babalot sa iyong puso. Isang mabigat na singhap ang pinakawala ni Natasha nang siya'y magising. Ang dibdib niya'y mabilis sa pag-angat habang tumatambol ang kanyang dibdib. Basang-basa rin siya ng sariling pawis na tila ba ilang kilometro ang kanyang tinakbo. Ngunit pinilit niyang tumayo mula sa kama at binalikan lahat ang inusal ng ina sa kanyang panaginip. Itim na mahika? Totoong mambabarang ang Mama? Napalunok ng sariling laway ang dalaga at sa kanya lamang napagtantong mahigpit niyang hawak ang itim na butong napulot sa simbahan. Pinagbasdan niya ito hanggang sa unti-unting lumabo ang realidad at muli siyang napasubsob sa kama. Nang kanyang imulat ang mga mata, natagpuan niya ang sariling binabaybay ang koridor ng mental hospital. Ang suot niyang mahabang hospital gown ay lumalampaso sa maruming sahig hanggang sa dahan-dahan siyang napahinto nang mapansin ang bukas na pinto sa opisina ni Doktora Maricar. Nakaupo ang doktora sa likod ng kanyang kahoy na mesa, habang nakatayo naman sa isang gilid at tumatanaw sa bintana si Nurse Bella. Agad na uminit ang dugo ni Natasha sa natagpuan at huli na nung napagtanto niyang gumalaw ang kanyang mga binti para dalin siya sa loob ng opisina. Inakala niyang mapupukaw ng kanyang presensya ang atensyon ng dalawa, subalit nanatili ang mga itong abala sa kani-kanilang ginagawa. Hanggang kailan ba natin patutuloyin si Natasha rito, Doktora? Hindi ba pwedeng tapusin na lang natin siya at itapon ang kanyang katawan sa tulay? Wala namang maghanap sa kanya. Ulila na ang pulubing yon. Hindi maaari, Bella. Hindi dapat magdesisyon hanggat walang pahintulot si Vicente. Wala namang pakialam si Vicente sa pulubing yon. Alam ko, ngunit gusto niya pang pahabain ang paghihirap ni Natasha. Sa kanya lang wawakasan ang buhay ng pulubing yon kapag sa tingin niya tuluyan na siyang nakapagiganti. Bakit pa ba siya nagsasayang ng oras? Sabay na napahiyaw ang nurse at doktora nang lumagabog ang pintuan ng opisina at nabasag ang tasang nakapatong sa mesa. Hindi nila alam, kinontrol na ni Natasha ang mga yun sa tindi ng galit na umaapoy sa dibdib nito. Hindi rin inaasahan ng dalaga na magagawa niya yon habang nasa labas siya ng kanyang pisikal na katawan, kaya napaatras siya. At sandaling natunaw ang galit hanggang sa ilang uwak ang biglang sumulpot sa nakabukas na bintana at inatake ang dalawang babae. Shoo! Alis! Alis dyan! Sabay na napaluhod sa sahig ang nurse at doktora habang patuloy ang mga uwak sa pag-atake sa kanila. Si Natasha naman nanatiling nakatayo. Ang gilid ng kanyang labi ay dahan-dahang umaangat sa isang ngisi, hanggang siya'y kumurap at muling natagpuan ang sarili sa kanyang silid. Puting kisame ang natanaw ng kanyang paningin habang sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga pangyayari. Kung totoo ba ang kanyang nasaksihan o gawa-gawa lamang ito ng sariling isip upang bigyan siya ng kaunting kalayaan. Hanggang sa mapabalikwas siya ng isang malakas na tili ang umalingaw-ngaw sa koridor.
At mula sa nakaawang na pinto ng kanyang silid, nakita niya ang pagkaripas ng takbo ni Doktora Maricar at Nurse Bella kahit wala namang humahabol sa kanila. Mga buwisit na uwak, tigilan niyo kami! Shoo! Shoo! Nadapa ang doktora at doon lamang napagtanto ni Natasha na nakapasok siya sa utak ng dalawang babae at lumikha ng ilusyon. Hindi totoo ang mga uwak na humahabol sa kanila, ngunit ang pagaspas ng kanilang mga pakpak at bawat tuka, pisikal na nararamdaman ng dalawa. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa dibdib ni Natasha at sa unang pagkakataon, simula nung mapasakamay siya ni Vicente, nakatikim ng tunay na ligaya ang kanyang puso. Umpisa pa lang ito. Ipinapangako kong magsisisi kayo. Ipapatikim ko sa inyong lahat ng kademonyo ang ipinaranas niyo sa akin. Pinatay niyo ang may busilak na pusong si Natasha. Pero ngayon, muli siyang isinilang bilang isang mambabarang na kahit kailan hindi niyo masusunog ng buhay. Mas hinigpitan ni Natasha ang kanyang hawak sa itim na buto at saka humugot ng malalim na hininga bago lumuhod sa sahig para kunin sa ilalim ng kanyang kama ang mga inipon niyang pagkit ng kandila na mula sa simbahan na pasikreto niyang kinukutkot mula sa mga pader at sahig. Gagamitin niya mga itong instrumento sa ritual at pagtawag ng mga elementong tutulong sa kanya para makamit ang hustisyang ipinagkait sa kanya ng mga otoridad. Iginugol ni Natasha ang buong oras na siya'y mag-isa sa pag-uusal ng ritual. Ang buhok niya, tinatangay ng hangin kahit na wala namang bintana. Magkalapat ang kanyang mga palad habang bumubulong ng orasyon, hanggang sa ilang boses ang bumulong sa kanyang magkabilang tenga. Bulong ng babae, ng bata, ng matanda. Sumabay ang mga itong umusal sa kanya ng orasyon. Ang kanilang mga boses ay palakas ng palakas sa bawat salitang binibitiwan. Natasha! Napamulat ng mata si Natasha nang biglang tawagin ni Nurse Bella ang kanyang pangalan at marahas higitin sa braso para patayuin. Ano bang ginagawa mo? Kanina pa kita tinatawag. Naghihintay na mga kliyente mo. Kung normal na araw lamang, manlalaban pa si Natasha. Subalit ngayong natuklasan niya na ang itim na mahikang nananalaytay sa kanyang dugo, tila wala na itong kinatatakutan. Naupo siya sa kama at diretsyong tumitig sa mga mata ng kliyente habang hinuhubad ang sariling kasuotan na nagpangisi sa lalaki. Ngunit hindi nito alam na ilang segundo mula sa kasalukuyan, matatagpuan nito na lamang ang kanyang sariling humihiyaw sa sakit. Sa isang iglap ng ipiling ni Natasha ang kanyang ulo, bumaluktot ng kusa ang mga daliri ng lalaki hanggang sa umalingaw-ngaw sa silid ang pagkabasag ng kanyang mga buto. Tahimik na pinanood ni Natasha ang lalaki habang namimilipit ito sa sakit, hanggang sa mapukaw ng kanyang sigaw ang atensyon ni Doktora Maricar at Nurse Bella na agad kumaripas ng takbo sa silid. Anong nangyayari dito? Nabali ang mga buto ko! Tulungan niyo ako! Ha? Wala naman nangyayari masama sa'yo Hindi nababali ang buto mo, sir. Hindi niyo ba nakikita? Bali-bali na ang mga daliri ko! Ipinakita ng kliyente ang mga daliri nito. Ngunit kumunot lamang ang noo ni Doktora Maricar at Nurse Bella dahil wala silang nakitang mali sa mga yun. Ang totoo kasi, isa na naman yon sa mga ilusyong nilikha ni Natasha sa utak ng kliyente nang pasukin niya ang isipan nito. Tumawag kayo ng ambulansya! Isugod niyo ako sa ospital! Napanganga ang doktora at nurse nang kaladkarin ng lalaki ang sarili palabas ng silid. Ano bang ginawa mo doon? Hay nako Natasha, malilintikan ka kay Vicente sa oras na malaman niya ito. Hayaan mo na siya, doktora. Isusumbong ko ang pulubing yan kay Vicente para malintikan. You should wipe your nose. Ha? Anong pinagsasasabi? Naudlot ang salita ni Nurse Bella nang maramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong.
Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na pinunasan nito habang ang doktora naman isang beses na napaatras nung isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng mental hospital. Labis na ikinagulat yon ng mga pasyente kaya't sila ay napatakbo habang takip-takip ang mga tenga gamit ang kanilang mga palad. Agad na nagkagulo kaya naman nataranta na rin ang dalawa at kumaripas ng takbo para kontrolin ang mga pasyente. Naiwang mag-isa si Natasha sa silid at dahan-dahan siyang tumayo para tumanaw sa bintana at panoorin ang eksenang ginawa niya. Tumatakbo mula sa iba't ibang direksyon ang mga pasyente habang hinahabol naman sila ng mga doktor at nurse. Nagtataka ang mga yun kung bakit nagkakagulo at tila takot na takot pa rin ang mga pasyente, gayong huminto na ang matinis na tunog mula sa speaker. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na hinahabol sila ng mga aninong kaibigan ni Natasha. Sa kanilang isipan, nilalamon sila ng kadiliman hanggang sa ang kadilimang ito ay lumaki ng muli at pinasok na rin ang utak ng mga tauhan ng ospital. Isa-isa silang napadapa, nanginginig ang kanilang mga kamay habang nakatanaw sa kalangitang ngayoy umiiyak. Napabalik lamang siya sa kanyang ulirat nang umawang ang pinto at inilwa noon si Vicenteng nakaigting ang panga sa galit. Anong ginawa mo? Bakit? Anong ginawa ko? Bakit sa akin mo na naman isisisi, Vicente? Hindi mo ba nakikitang nakatayo lang ako rito? Nagkatitigan ng dalawa. Ang mga mata ni Natasha ay matalim habang sinusubukan itong pasukin ang isipan ng dating kasintahan. Ngunit kumunot lamang ang kanyang noo nang hindi magtagumpay. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at mas nag-concentrate ngunit nanatiling sarado ang isipan ng lalaki. Hanggang sa mapagtanto ng dalaga na pinoprotektahan ito ng suot na kristal sa kanyang leeg. Anting-anting yun na suot na ni Vicente noon pa mang magkasintahan sila ilang taon na ang nakalipas. Dahil pamana yun sa kanilang angkan upang protektahan sila laban sa itim na mahika. Huwag kang magsinungaling sa akin, Natasha. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, Vicente. Wala akong ginawa dahil kung meron man, ikaw na ang inuna ko. Napadaing si Natasha nang bigla siyang sakali ng lalaki at tinulak sa pader. Inaasahan ni Vicente na lalabanan siya ng dalaga ngunit na natiling matalim lamang ang mga mata nito hanggang sa umalingaw-ngawang tawa nito sa buong silid. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo, Vicente? Sa akin ka matakot. Manahimik ka! Tunay ka na talaga nasisiraan ng bait! Siguro nga, Vicente. Siguro nga baliw na ako dahil yun lang ang tanging magliligtas sa akin sa kademonyohan mo. Huwag mo kong sisihin sa mga ginagawa ko sa iyo, Natasha. Dahil ikaw ang nagdala niyan sa sarili mo. Kasalanan mo lahat ng paghihirap na ipaparanas ko sa iyo dahil walang katumbas ang sakit na ipinaranas niyo sa akin ng ama mo. Manahimik ka, Vicente. Wala kaming ginawang masama sa iyo ni Papa. Wala? Pinapatunayan mo lamang na hindi ka nagsisisi at dapat lang sa iyo ang impyerno. Ibinuka ni Natasha ang kanyang mga labi para magsalita. Ngunit hinigpitan ni Vicente ang sakal nito sa leeg ng babae hanggang sa tuluyang maputol ang daluyan ng hangin nito at hindi makapagsalita. Hindi mo ba naaalala nung nagmakaawa ako at sinalukon lahat ng suntok ng iyong papa habang nakaluhod sa harapan niya? Hindi mo ba nakita ang panginginig ko sa ilalim ng ulan sa gitna ng gabi para lang masilayang ka? Hindi mo ba naramdaman ang paghihirap ko? Nagdilim ang paningin ni Natasha habang nawala ng kulay ang kanyang mukha nang higpitan ni Vicente ang pagsakal dito. Tuluyan ang hindi makilala ng dalaga ang dating kasintahan na para bang sinapian ito ng demonyo sa labis na galit. Totoong minahal kita, Natasha. Ikaw ang buhay ko. Gagawin kong lahat para sa'yo pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko. Ipinahiya dahil isa lamang akong dukhang magsasaka at isa kang asyendera. Gustong umiling ni Natasha at magpaliwanag. Ngunit halos puputok na ang kanyang mga baga dahil sa labis na pagkawala ng hangin.
Gustong sabihin ng dalaga na hindi niya gustong iwan ang lalaki dahil totoo niya ring minahal ito at habang nasa Europa, siya lamang ang tumatakbo sa isipan nito. Walang araw na hindi siya tumatanaw sa labas ng bintana upang bumulong sa hangin na dalhin nito ang kanyang bulong ng pagmamahal sa dating kasintahan. At walang gabi na hindi siya nakatulog sa labis na pag-iyak habang inaalala ang kanilang mga masasayang alaala. Subalit may magagawa pa ba yon kung ang puso ni Vicente ay nababalot na ng kadiliman at galit? Wala na itong ibang pakikinggan pa maliban sa mga narinig niya mula sa bunganga ni Don Alejandro ilang taon na ang nakakalipas. Nagsumikap ako sa buhay dahil gusto kong patunayan na sinayang mo ko at kahit na kailanman, kahit lumuhod ka pa, hinding-hindi na kita tatanggapin pa. Malalim na suminghap si Natasha para habulin ang sariling hininga nang sa wakas ay pakawalan siya ng lalaki. Napasalampak siya sa sahig habang hawak ang sariling leeg kung saan namumuo ang itim at malaking pasa mula sa pagkakasakal. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa harap ng lalaki. Ngunit hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Iyakin ka pa rin, Natasha. Mahina ka pa rin. Hindi ka mananalo sa akin. Matapos kutsain ni Vicente ang dalaga, isang beses niya pa itong sinipa bago umalis. Kaya't nagtangis ang bagang ni Natasha at ipinangako sa sariling patutunayan na mali ang lalaki. Na hindi siya mahina, na kahit may mga luha sa kanyang mga mata, lalaban siya. Nakatali ang magkabilang pulsuhan ni Natasha sa kama matapos niyang atakihin ng mga nurse nung sapilitan siyang turukan ng iba't ibang klase ng droga. Ilang araw na siyang nakahilata sa kama at hindi niya maalala kung kailan siya pinaliguan o pinainuman lang ng tubig. Subalit para sa kanya, mas mabuti na yon dahil ilang gabi na ring walang bumibisitang kliyente sa kanya. Si Vicente lamang ang dumadalaw sa kanya ngunit para lamang panoorin siyang maghirap habang umiinom ng alak at pinauusukan ng sigarilyo ang buong silid. Matapos yon, tuluyan ang hindi nanlaban si Natasha. Sa mga mata nila'y sumuko na ito. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na wala ang dalaga sa pisikal nitong katawan at siya ang nasa likod ng mga kababalaghang nangyayari sa ospital. Pinamugaran ng mga insekto at daga ang buong gusali. At ang mga pesting ito ang sumasagabal sa pang-araw-araw na gawain ng lahat. Madalas silang makasandok ng patay na daga at uod sa mga pagkaing hinahain sa kantin ng ospital. At pati ang mga kama, nginangat-ngat ng mga dagang yun. Marami rin ang pagkakataong namamatay ang kuryente na siyang nagpapalaganap ng kadiliman kung saan malayang namamasyal ang mga kaibigang anino ni Natasha para gambalain ang mga nanakit sa kanya. Sumasalakay ang mga yon sa kanilang utak at pinahihirapan sila sa kanilang sariling mga panaginip kaya't sila'y naging takot sa pagtulog. Subalit hindi pa rin kontento si Natasha dahil wala pa yun sa kalahati ng kanyang paghihiganti at hindi niya pa napapasok ang isipan ni Vicente dahil sa suot nitong anting-anting. Sinubukan ng kanyang mga kaibigang anino na nakawin ito, ngunit sa tuwing sinusubukan nilang hawakan yon, napapaso sila. Hoy Natasha, gumising ka na nga dyan. Anong oras na? Binato ni Nurse Bella si Natasha nang pumasok ito sa silid ng dalaga. Nakangiwi pa ito habang takip ang sariling ilong dahil sa lansang umaalingasaw sa mainit na hangin. Ang dugyot mo talagang pulubi ka. Buhatin nyo nga ito sa banyo at paliguan. Agad na sinunod ng mga tauhan ng ospital ang utos ng nurse. Binuhat ng mga ito si Natasha patungo sa banyo kung saan siya hinubaran sa harap ng lahat at walang awang binuhusan ng malamig na tubig. Namanhid ang kanyang balat, ngunit tila hindi man lang siya natitinag at diretso lamang ang tingin sa likod nila kung saan nakabantay ang mga kaibigan nitong anino
habang hinihintay ang iuutos ng dalaga. Subalit nanatili itong walang imik hanggang sa paluin siya ni Nurse Bella ng tabo. Natumba siya sa lakas nun, habang ang mga tauhan naman ng ospital humagalpak sa tawa. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan, pulubi? Gusto mo bang tusukin ko yung mga mata mo para magtanda ka? Sabay-sabay silang tumili nang bigla na lang may hindi nakikitang puwersa ang biglang humigit sa nurse at isinampal ang katawan nito sa dingding. Agad na nawala ng malay si Nurse Bella at dumaloy ang dugo mula sa ulo. Kaya kumaripas ng takbo ang lahat dahil sa labis na galit. Subalit bago pa man sila makalayo, ilang mga anino ang humila sa kanila pabalik sa loob ng banyo at ilang sandali lamang natagpuan na nila ang kanilang mga sariling nalulunod sa imahinasyong tubig. Anong nangyayari dito? Napamulat ng mata si Nurse Bella at ilan pang mga tauhan ng ospital nang basagi ng presensya ni Doktora Maricar ang ilusyong nilikha ni Natasha sa kanilang mga isipan. Sabay-sabay silang napahakbang paatras. Ang mga kamay nila'y nanginginig habang umaakyat ang takot at pagkalito sa kanilang utak. Isa-isang kinwelyuhan ng doktora ang mga tauhan ng ospital na takot at praning na praning sa nangyari sa kanila. Ang mga mukha nila walang kulay habang walang tigil sa panginginig ang buong katawan. Hanggang sa biglang ituro ni Nurse Bella ang tahimik na si Natasha. Ikaw, anong ginawa mo sa amin? Anong kinalaman ni Natasha rito? Simula kasi nang dumating ang pulubi na yan dito, kung ano-ano ng kababalaghan ang nangyayari. Naalala mo ba, doktora, nung akala natin hinahabol tayo ng mga uwak? Naalala ko nga. Pero hindi totoo yon. Hindi totoong hinabol tayo ng mga uwak, Bella. Hindi yung totoo dahil kagagawan nyo ng pulubing ito. Pinasok niya ang utak natin, doktora. Mambabarang siya kagaya ng ina niya. Tumindig ang balahibo nilang lahat sa bintang ni Nurse Bella. Mahirap yung paniwalaan kaya binalot sila ng pagdududa. Hanggang nung sumilay ang isang nakapanlalamig na ngisi sa labi ni Natasha at umugong ang bulong ng iba't ibang boses sa likod ng kanilang mga tenga. Hawakan yung pulubing yan bago niya pa man ulit pasukin ang mga utak natin. Mapanganib siya. Si Natasha ay isang mambabarang. Lumusob ang mga tauhan ng ospital para sundin ang utos ng doktora. Subalit bago pa man lumapat ang kanilang mga palad sa dalaga, napaluhod sila sa sahig ng ipaling ni Natasha ang kanyang ulo at nagkabasag-basag ang mga gamit sa binti nila. Wala ni isa sa kanila ang nakalapit sa babae. Ngunit hindi nagtagal yon nang biglang dumating ang nag-iisang taong hindi mapasok ni Natasha ang isipan, si Vicente. Mabilis na gumalaw ang lalaki at sa isang iglap, natagpuan na lamang siya ni Natasha na nakayakap sa kanyang likod. Kumurap lamang siya ng isang beses at naramdaman niya ang turok ng karayom sa kanyang braso. Naglalaman yun ng drogang pampatulog na agad umepekto sa kanya. Nawalan siya ng malay sa bisig ng dating kasintahan at nang magbalik sa ulirat at natagpuan ang sariling nakatali sa posting na papaligiran ng mga tuyong kahoy na anumang oras ay magliliyab. Gising na, mambabarang. Pakawalan niyo ako. Manahimik ka, pulubing mambabarang. Hawakan niyong mabuti ang mga rosaryo niyo at baka pasukin niya na naman ang mga isipan natin. Kumalat ang takot dahil sa inusal ng doktora. Lahat ng mga tauang pinagmamasdan ng nakataling katawan ni Natasha, nais yung silaban upang matapos na ang mga kababalaghang naiinkwentro nila. Sabing pakawalan niyo ako rito. Hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko sa oras na hindi niyo muli ako pakinggan. Manahimik ka na, Natasha. Tanggalin mo ang demonyong sumapi sa amin. Hindi kayo sinapian ng demonyo dahil mas masahol pa kayo sa kanila. Mga anak kayo ni Satanas. Muling nagtangis ang bagang ni Natasha at ang mga mata nito'y tila nagliliyab sa ilalim ng tirik na araw. Tumatagaktak ang pawis nito. Ngunit wala nang mas mainit pa kundi ang mga bulong ng kanyang mga kaibigang anino na hindi na makapaghintay na ipaghiganti siya.
At mas lalo lang lumakas ang bulong ng mga yon nang magsalita si Vicente. Huwag mo kaming takutin, Natasha. Dahil pareho nating alam na mahina ka pa. Hindi ka kasing lakas ng iyong ina na halos kitilin ang buhay ng kalahating populasyon sa probinsya. Kasama na ron ang buhay ng aking ina. Dahil kagaya ng iyong ina, Vicente, pareho kayong masamang tao. Pareho niyo kaming pinahirapan ni Mama. Dapat lang yun. Kailangan ka ring sunugin ang buhay upang mawakasan na ang kadilimang nananalaytay sa dugo nyo. Sila ba na, mga kahoy? Namutla ang buong katawan ni Natasha nang walang sinayang na segundo ang mga tao nang sindihan na mga kahoy na nakapaligid sa nakatali niyang katawan. Binuhusan nila yon ng gasolina at walang pag-aalinlangang sinilaban gamit ang isang basag na lampara. Sunugin ang pulubing mambabarang! Hindi pwede. Hindi niyo maaaring gawin to sa akin. Huwag mo nang sayangin ang pagod mo, Natasha. Dahil yan na mga huling salita mo. Magsisisi kayo. Kung mamatay man ako ngayon, babalik ako't maghihiganti. Ipinapangako ko yan. Magsisisi kayo! Pumutok ang tawanan mula sa mga tauhan habang pinanonood ang apoy na unti-unting lumalapno sa katawan ng kawawang dalaga. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang sinabayan nito ang kanilang pagtawa. Binibigyan ko ang lahat ng pagkakataon upang tumakbo. Iligtas niyo mga sarili niyo habang may oras pa. Napalunok at napatigil ang lahat. Hindi nila alam ang kanilang gagawin hanggang sa isa-isang pumutok at nabasag ang mga bintana ng ospital. At ang mga bubog na galing sa mga yon, nagpadanak ng kanilang dugo. 1, 2, tumakbo na kayo dahil wala akong kaawaan sa inyo. Matapos magbilang ni Natasha, sabay-sabay na tumakbo ang mga tauhan hanggang sa si Doktora Maricar na lang. Si Nurse Bella at Vicente ang natira dahil gustuhin man nilang tumakbo. Hindi nila magawa dahil hawak ng mga kaibigang anino ni Natasha ang mga braso nila. Anong? Bitiwan niyo ako! Palayuin mo ang mga alagad mo sa akin! Napahiyaw sa sakit si Nurse Bella nung baliin ng mga anino ang kanyang mga braso. At sa pagkakataong ito, hindi na yun sa loob ng kanyang utak. Napaluhod na lamang siya at sinubukang gumapang palayo, subalit bigla na lamang siyang sumuka ng bubog at buhay na mga insekto. Pigilan mo ang pulubing mambabarang na yan, Vicente, bago niya pa tayo patayin lahat. Itigil mo na to, Natasha! Demonyo ka! Nanlaki ang mga mata ni Vicente nung kusang nakawala si Natasha sa pagkakatali at dahan-dahang humakbang sa kanya nang wala man lang paso o lapno sa maputing balat. Mabuti na lang para sa kanya at di tuluyang makalapit ang babae dahil sa suot nitong anting-anting. Pakawalan mo sila at ako ang harapin mo, Natasha. Yan ba ang nais mo? Pakawalan mo sila, Natasha. O sige. Muling pinaling ni Natasha ang kanyang leeg at sa isang iglap, napasalampak si Doktora Maricar sa sahig at umarko ang likod. Ang tunog ng kanyang nababaling buto ay nagpatindig sa balahibo ng lalaki. Hanggang sa isang hiyaw ang pinakawala ng doktora bago ito mawala ng malay. Anong ginawa mo? Mamamatay tao ka! Hindi ba't yun ang gusto mong gawin ko, Vicente? Sinusunod ko lang ang nais mo. Kasama na ron ang pagtutuos nating dalawa. Mapupunta ka sa impyerno, Natasha! At isasama kita, Vicente. Mabilis na nakailag si Natasha nung nakawala si Vicente mula sa hawak ng kanyang mga kaibigang anino. Humakbang paatras ang dalaga at sinipa ang dating kasintahan sa dibdib nung nagtangka itong suntukin siya. Ngunit hindi roon nagtapos ang pag-atake ng lalaki, kaya't hindi niya naiwasan ng iba. At sa huli, bumulusok ang kanyang katawan sa mga umaapoy na kahoy. At kung hindi lamang siya naging mabilis, tiyak na yun na ang kanyang katapusan. Walang bisa sa akin ang barang mo, Natasha. Kaya mabuti pa sumuko ka na. Hindi ako aatras laban sa'yo, Vicente. Kung kailangan kong mamatay,
Gagawin ko para pagbayarin ka. Talagang matigas kang babae ka, ha? Dinampot ni Vicente ang isang nagliliyab na kahoy at ipinukpok ito sa ulo ni Natasha. Hindi nakailag ang babae ngunit nahablot naman ito ang suot na anting-anting ng dating kasintahan at itinapon yon sa apoy. Mabilis itong natupok at nang maging abo na, walang sinayang na oras ang dalaga upang pasukin ang isipan ni Vicente. Gaya ng kanyang inaasahan, madilim yon at masangsang. Tama lang sa pinapakitang katauhan ng lalaki. Naglakbay siya sa pinakamalalim at pinakamadilim na sulok ng kanyang kaisipan. Naglalakad sa mga alaala hanggang sa matipon niya ang bawat masakit na karanasan. Tinipon niya ang lahat ng mga alaalang yon sa kanyang palad. Sa kanya ito ibinalik sa lalaki, kasama ang sakit na dala ng mga yon upang maramdaman ng lalaki ang napakatinding sakit na yon. Umalis ka sa isipan ko, Natasha! Layuan mo ako! Hinila ni Vicente ang kanyang buhok sa matinding paghihirap at napaluhod habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang baluktot na mukha. Hindi lamang sa isipan pinaranas ni Natasha ang masakit na karanasang yun, kundi pati na rin sa pisikal. Nararamdaman niya ang bawat sampal at sipa na ipinadama sa kanya ng kanyang ina nung siya'y bata pa. At naririnig niya ang bawat insultong isinisigaw sa kanya ng kanyang ama. Maging ang gabing sapilitang pinaghiwalay sila ni Don Alejandro, paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan, hanggang sa hindi niya na ito makayanan at napasukan na lamang siya sa sahig. Saksi si Natasha sa pagmamalupit na naranasan ni Vicente dahil sabay silang lumaki. At kung alam niya lang na lalaki ito na kasing sama ng kanyang mga magulang, sana'y hindi niya na ito kinaawaan at tinulungan dati. Tama na! Tama na! Maawa ka sa akin, Natasha! Tila bingi ang babae sa iyak ng dating kasintahan kahit na ano pang pagmamakaawa nito. Nagdidilim ang kanyang paningin at humahapdi ang mga mata dahil sa nagbabadyang luhang dulot ng galit sa lahat at sarili. Hindi niya kasi inaasahang magiging ganito ang takbo ng kanyang buhay. Ang dating asyenderang pinaulanan ng pagmamahal ng magulang, naging pulubi hanggang sa pagbintangan nitong baliw na siyang nagtulak sa kanya upang hagka ng kadilimang siyang nag-iisang magsasalba sa kanya. Tama na, Natasha. Parang awa mo na. Patawad. Nilisan lamang ni Natasha ang isipan ng lalaki nang marinig niya ang bulong sa gitna ng hagulgol nito. Nagmamakaawa ako, Natasha. Tama na. Patawarin mo ako. Ngayon pa, Vicente, ngayong huli na ang lahat at tinanggap ko na ang kapalaran ko sa impyerno, isasama kita sa kadiliman, Vicente. Sabay tayong magdurusa. Umalingaw-ngaw ang nakatitindig balahibong hiyaw ni Vicente nang baliin ng itim na mahika ni Natasha ang kanyang mga binti at braso, hanggang siya'y sumuka at lumuha ng dugo. Nagsilabasan din ang mga insekto at dagang pumalibot sa kanya bago siya atakihin at ngat-ngatin ang buhay ng mga ito. Pinanood ni Natasha ang dating kasintahan na unti-unting manghina, hanggang sa tuluyan na itong hindi man laban at tumigil ang pagtibok ng itim na puso. Saka lamang napaluhod si Natasha nung natiyak na wala na itong buhay. Subalit sa halip na makaramdam ng saya, ay malalim na galit at takot sa sarili ang kanyang naramdaman. Hanggang sa magsimula siyang tanungin ang sarili at sisihin ito sa lahat ng mga nangyari sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na siya ang biktima. Ngunit alam niya rin na hindi ito ang nararapat na paraan upang maghiganti. Kaya't sa huli nang mabagabag siya ng kanyang konsensya at dahil sa dilim ng kanyang puso, hinablot nito ang isang matulis na kahoy at ibinaon sa sariling dibdib. At siya mismo ang tumapos ng kanyang buhay.
Wakas!